Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock, Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 3, talatang 8. Ito ang sinasabi. Ang hangin ay umiihip kung saan nito nais, at naririnig mo ang ugong nito, ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan ito patutungo. Gayon din ang bawat ipinanganak ng Espiritu. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat, narito muli ang iyong mga anak upang ikaw, O Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami ay iyong iniingatan sa aming pagtulog. Sa umagang ito, O Diyos, dalangin namin na kami po iyong ingatan, proteksyonan sa lahat ng mga pagsubok sa buhay na aming daranasin, Panginoon. Tulungan mo kami, O Diyos, upang hindi namin ito hindi kami magkasala. At patawarin mo kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga magagawang kasalanan, Panginoon. Pero dalangin ko na ikaw, O Diyos, ang siyang patuloy na magbibigay sa amin ng proteksyon upang hindi kami magkakaroon ng kasalanan na sa iyo, O Diyos. Panginoon, ganun din, Panginoon, aming inilalapit ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang pagalingin, O Diyos, particular na po ang aming kapatid na si Christy Belmonte na naroon sa pagamutan, Lord. Hipuin mo po ang kanyang katawan at ibalik mo ang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Panginoong Hesus, tulungan mo po siya upang siya ay makabalik at makapaglingkod sa inyo, Panginoon, sa pamagitan ng pangunguna ng kababaihan ng aming conference, Panginoon. Lord, ikaw ang siyang Diyos na mapagpagaling ng lahat ng karamdaman. Ito man ay cancer, ulcer, diabetes, sipon, ubo, lahat ng uri ng karamdaman, O Lord. Ikaw ang siyang nagpapagaling. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang aming mga karamdaman sa inyo upang kami ay magkaroon ng kagalingan. Panginoon Hesus, amin ding inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang trabaho. Bagamat ngayon ay holiday sa aming bayan, Panginoon, pero mayroong mga kaibigan namin na nagsisipagtrabaho upang magkaroon ng extra income, Panginoon. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagtatrabaho, sa kanilang pagpasok, sa kanilang trabaho, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang mga karamdaman, aksidente, Panginoon, sa daan. Gayon din po, Diyos, sa aming mga kaibigan na naroon sa ibang bansa, nagtatrabaho, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan doon sa ibang lugar, O Lord, upang sila, O Diyos, ay makapaghanap buhay ng maayos. Naghirap, nagtiis sila na malayo sa kanilang mga mahal sa buhay para lang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang pamilya, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga lolo at lola, ang mga senior citizen na. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos. Ilayo mo sila sa mga karamdaman. Pagpalain mo po ang mga lolo at lola, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Kaya sila, O Diyos, ay
nakarating ng ganong edad upang dahil sa iyong kagandahang loob na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa kanila. Gayon po, Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigang mangingisda na sila ay patuloy na nangingisda sa laot, naghahanap buhay sa laot ng karagatan. Sila po ingatan mo, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Lalong-lalo na, O Diyos, sa mga mangingisda na naroon sa malapit sa West Philippine Sea na patuloy silang hinaharas ng aming mga kaibigang Chinese, Panginoon. Lord, naway mabuksan nawa ng mga Chinese na ito na ang karagatan ay walang mapagmay-ari, Panginoon, kundi ang aming Diyos, ang siyang may-ari ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Kaya Lord, dalangin ko, Panginoon, na ang puso ng mga inchik na ito ay mabuksan nawa upang ang aming mga kaibigang mangingisda ay kanilang pagbigyan upang mangisda sa lugar na iyon. Gayon din po, O Diyos, sa aming mga kaibigang mga magsasaka. Maaring ang iba, O Diyos, ay nagpapatanim na ng mga palay, gulay, prutas at iba pa. Dahil patuloy pa rin ang ibang lugar ay naulan, maraming tubig, Panginoon. Lord, tulungan mo po ang aming mga magsasaka na makabangon, maayos ang kanilang pagsaka, Panginoon. Ilayo mo po sila sa mga anumang kalamidad na dumarating sa kanilang mga buhay, Panginoon. Panginoon Hesus, maraming salamat dahil Ikaw ang Diyos na aming sinasamba at tinatawag na Ama, Anak at Banal na Espiritu. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayong umaga, mga kaibigan, pagnilayan natin ang isang simpleng gamit sa bahay. Ang electric fan. Isang bagay na tila ordinaryo, pero kung pagmumuni-munihan natin, ito pala ay may mahalagang aral para sa ating buhay espiritual. Walang silbi ang electric fan kung hindi nakasaksak. Kahit gaano ito kaganda o kung kamoderno, kung hindi ito nakakabit sa kuryente, wala itong silbi. Ganyan din ang ating buhay, mga kaibigan. Kung wala si Kristo, wala tayong tunay na lakas, direksyon o silbi. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Ayon sa Juan, Kabanata 15, talatang 5. Ngayon, kaibigan, tatanungin kita, nakakonekta ka ba sa Diyos araw-araw? Hindi nakikita ang hangin, pero ramdam ang epekto ng electric fan. Ay hindi natin nakikita ang hangin, pero ramdam natin ang ginagawa o ginhawa. No? Ramdam natin ang ginhawa. Ganon din ang banal na espiritu sa ating buhay. Minsan tahimik, pero makapangyarihan ang epekto. Binabago tayo mula sa loob. No? So, ang hangin ay umihip kung saan ito nais. Ayon sa Juan 3:8. Mga kaibigan, nakikita ba sa buhay mo ang bunga ng Espiritu? Kapag marumi ang electric fan, mga kaibigan, humihina ang hangin kapag puno na ng alikabok. Di ba? Humihina ang hangin kapag puno na ang alikabok. Yung ilisi, no? Di ba? So, kahit malakas pa ang electric fan, mahina ang epekto nito. Kapag tayo ay may kasalanan, mga kaibigan, katulad ng pride, galit, inggit, no? Hinahadlangan nito ang kilos
ng Diyos sa ating buhay. Ayon nga sa awit talatang 51, kabanata 51, talatang 10, likhain mo ako ng malinis na puso, O Diyos. Kaya mga kaibigan, kailan ka huling naglinis ng puso mo sa harap ng Diyos? Ang electric fan ay simpleng gamit, pero puno ng paalala mula sa Diyos. Manatiling nakakonekta sa Kanya. Hayaang ang Espiritu ay kumilos sa iyong buhay at palagi ang linisin ang puso upang maging daluyan ng presensya ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po sa panibagong araw. Tulad ng electric fan, nais namin kami maging daluyan ng iyong presensya, kapayapaan at pag-ibig. Ilinis mo po ang aming puso at isipan, at ikaw nawa ang maranasan sa amin ng iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.